Ganyan ko. Nagpunta si Corazon sa Mandaron! LG, nandito siya! Dali, sumunod siya! Puro ka sa akin, Tay. Ano? Ayaw bumukas. Parang may nakapatong akong ano. Sir Cora! Ano ba inaasita niyo, ha? Makalipot makatapos ang ngayon, back to reality tayo. Yes. Si wellness break natin, yung long weekend. Wellness break na bukas ko na itatapos. Wellness break, mga kapuso. Back to reality dahil, bayad ulit tayo, bayad ng buwis, Yes. nakawin nila, tayo Kailangan ulit. mo magbayad kasi pag wala kang bayad, wala silang nanakawi na nakawin. Uulanin ka, babahain ka, pili ka ulit ng mga nasirang kasangkapan mo, mag-iikot ka ulit, bayad ka ulit ng buwis. Wala, cycle ng buhay yan ng mga Pinoy. Vicious cycle. Vicious cycle. Si Juan Salvacion, mga Si kapuso. John Ray Sobel. Aga, alas 9 po kami ni Wenge. Magkakauntahan tayo sa hiling paborit. Mga tuntunan. Balik mo kayo umasa. Monday na Ganun Monday. talaga. Kasi realidad ko. Kailangan natin harapin. Hanggang sa maganda yung palagi natin inuungkat. Kasi pag hindi, limot na naman natin ito. Tapos, yung mga ibang napangalan ngayon, hindi pa natatapos ang kaso, ibabalik niyo pa ulit sila sa pwesto. Yun o. Diba? So, Diba, may kaso pa. Tapos, may kaso na naman. ang lupit ng buhay. Tapos, patuloy ho tayo boboto dito sa mga tao. Ay talaga. Ibigay ng chance sa iba, baka yun hindi magnakaw. Hindi lang sikat, pero baka pwede hindi naman magnakaw. Yun o, mga kapuso. Marami tayong mag-uusapan ngayong araw na ito. Siyempre, kamusta na kayo? Kayo ba'y natatraffic po ngayon? Pauwi, paluwas po ng Metro Manila. Marami pang habol yan. Marami pa. Ngayong umaga, kakayot sila ulit, papasok sa trabaho. Pero pag-uusapan natin yung merong batas, yung anti-popo. Ito po yung napirmahan na po ni Presidente. Ito po yung tuluyang pinagbabawal po ang Philippine Offshore Gaming Operations. Yung POGO, mga kapuso. Nasa linya natin si Dr. Wilson Casio, spokesperson po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAO. Dr. Casio, magandang umaga si Joel Zueng po ito. Good morning po. Good morning, Joel at Meg. At maraming salamat sa pag-dito sa atin. Opo, una sa lahat, Dr. Casio, meron pa ba tayo mga POGO person people na nasa ilalim mo ng kasulyo ng PAO po ngayon? Opo, meron pa po tayo mga around 216 na mga foreigners po dito. Ito po ay kabilang dito yung mga foreigners na witnesses po natin at saka yung mga undergoing pa po ng mga immigration proceedings. Maging yung mga nakasuhan din po ng kriminal na mga kaso with regards to violations sa mga criminal laws natin dito. Kaya dahil hindi sila maipag-report kasi may pending cases. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung pong iba na may mga immigration proceedings pa, bakit natatagalan po yun? Una po, kinakailangan nilang mag-undergo noong tinatawag na clearance as much as hindi sila nag-voluntary na umalis by December of last year. So, dapat po kasi by December of 2024, lahat ng mga POGO workers nag-voluntary na umalis na ho. So, yung hindi umalis, ang mga nahuli natin noong January, February, at March itong taon na ito, nag-undergo pa ho sila ng mga proceedings. Medyo natatagalan kasi may mga dokumentong kinakailangan mag-presenta ng mga ito, patulad ng cancellation ng kanilang mga alien employment permits, cancellation noong kanilang mga tinatawag na working visas in relation doon sa POGO. Baka naman po bago magtapos ang taon, tapos na yan, attorney, Dr. Casio. Yun ho ang ating panawagan at more or less itong Bureau of Immigration naman po ay may batches ng paglabas ng kanilang mga deportation orders. O kasi medyo matatagal na masyado, hindi ba Saka in the meantime, makain po natin sila, di ba? Dr. Casio, dahil ma-housing. Opo, Magkano mga ginagawa sa mga yan? roughly ang budget sa pagkain ay 115 pesos per meal po per day po ang mga yan. So, per person.
per person ko. Umabot po tayo ng gastusin ng ngayon 200 plus na lang sila, nasa 1.4 million po ang ginagastos natin sa isang buwan sa kanila. Wow, malaki din yun, Dr. Casio, kung susumahin mo sa loob ng isang taon. No? Plus yung mga, di ba dati ginagastosan din natin yung tulong doon sa kanilang kinasama dito. Naging bunga ng kanilang relasyon, mga anak. Mga pamilya O, rin. Pogo babies kung tawagin. Ang tinatawag po natin mga Pogo babies, opo, tuloy-tuloy pa rin po yan. Sa may ipagtulungan ng DSWD, sila po ay binibigyan ng kanilang mga yun, panggatas, mga pang-diapers, at saka minsan kapag may mga pangailangan medical, tinutulungan din po natin ang mga ilan. Wala ba tayong naingin tulong sa Chinese Embassy ng Lapan para guys, ito yung mamamayan nila eh. Wala bang gano'n? Yeah. Meron naman meron po yung Filipino-Chinese Chamber of Commerce po. Every once in a while, nagbibigay mo ng tulong ng mga yan. Nagpapadala mo ng mga groceries sa kanilang mga Chinese sa mga nandito po. In fact, even mga non-Chinese, tinutulungan na rin ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Dr. Casio, sa ngayon may batas na anti-Pogo bill. Hindi na rin ito basta iyo, batas na po ito. Pero mula nung mag-ipagbawal ni Presidente o Pogo, kahit na wala pa yung batas, hanggang sa ngayon po, ilan po yung nag-operate underground na minomonitor po ng tao? With regards to the number, hindi ko natin mabibigyan ng definite number po. Mga yan, tama po kayo. Meron pa po mga minomonitor ang iba't ibang ahensya ng gobyerno together with the PNP, CIDG. Meron pa yan kami nagkakaroon ng pagkikipagtulungan. Pinamomonitor po kami. Ang problema lang ganito, dahil alam nilang illegal na sila, hindi sila permit sa isang bar. No, kalipat-lipat. So, habang yung case, pinag tayo sa application of search warrant, for example, the application of mission orders at immigration, malaman natin yung police kaya may pagka sila. So, yun ang magiging challenge po yun sa gobyerno natin. Pero meron pa ho. Mula Metro Manila, lilipat ng probinsya kasi kung hindi Metro Manila lang, madali namin kita Dr. Casio. Opo, at to be honest, bihira na kung tayo makita dito sa Metro Manila. Yung mga nahuhuli, halimbawa ng iba't ibang ahensya ng iba't ibang units ng PNP, kasama ng immigration at saka yung NBI, pangilan-ilan na lamang po yun. Pero sa mga probinsya ko, talagang meron tayong naririnig pa rin. Magabi lamang, meron tayong mga kausap sa mga action agents. Marami po talaga sa mga probinsya. Iba-iba na po sila dito. Yun lang ang gusto ko malaman yun. Sila'y bawal na rito. Sila po yung pinaalis na po natin dito. Bakit pinipilit pa rin po nila mag-operate clandestinely, patago para sa alis, lipat-lipat, dito po sa Pilipinas. Meron ba silang kasapot dito at pagkasyon? To be honest, hindi ko natin mabibigyan ng definite answer yan. Pero, ito kasi mga ito, hindi na makaalis ng Pilipinas ang ganun-ganun na lamang. For one, yung mga dating nabigyan ng alien employment permits ng DOLE, at saka ng PACOR, at saka ng Bureau of Immigration, once they present themselves before the Bureau of Immigration, automatic po po ng mga yan. No? Hindi po yan basta-basta makakalabas na ng Pilipinas sapagkat may violation ng mga po sila. They will have to spend a minimum of a few months dito sa Bureau of Immigration natin sa Taguig. Yun ang iniiwasan nila. No? Dahil sa matigasan ng ulo nila ng makarang taon na mag-voluntarily umalis sa Pilipinas, ngayon, na gusto nilang umalis, pag umalis sila, makukulong sila panandalian dito. Ayaw mo nila yun. And second, if they present themselves for the Bureau of Immigration, lalo kung Chinese po mga yan, kinakailangan natin bigyan na doon sa Chinese Embassy. And for sure, makukulong po sila sa China. Kaya, we prefer na maging patago-tago na lamang dito sa Pilipinas kaysa makulong doon sa Bikutan or makulong doon sa China. Ito po bang mga ganitong kaso ng TNT ay pang Chinese lang o yung iba pang dayuhan na na-involve din sa Pogo? Karamihan po ay Chinese pero may mag-ilan-ilan pa po mga